tapos i-delete ko lang yung video ko. Sobrang hindi siya maganda yung iba, kinukuha nila yung content kahit hindi na. Welcome back to my channel. It's Mirby Marinduque for today's day, sharing my 10 years sa Jinsan. Paano kami napunta dito sa Jinsan? But ngayon, 10 years na. 2023 is 10 years na kami dito sa Jinsan. So, pinanganak ako. Sharing kasi para yung mga, so kung dati ko kasing na-vlog na i-delete ko, i-share ko to saan ako pinanganak, ganyan. Tapos, siguro sa finally back ko, meron ako sinabi na hindi ko to nasabi, syempre sa mga bagong nanonood sa akin channel para may alam sila. Wow! Kasi ganun talaga yung mga nagbo-vlog. Dapat meron din silang alam kung sino yung pinapanood nila, taga saan ba yan siya. So kailangan din, syempre para ma-share mo din kung saan ka, diba? So ayan. And then, syempre, pinanganak ako sa Lanao del Norte. Tapos, lumaki ako sa Baclaran, North Cotabato. Grade 1 to grade 6, elementary ako. Doon ako nag-graduate. So, napunta kami sa Jinsan dahil stay in, dito nagtatrabaho yung papa ko. Umuwi siya sa Baclaran, North Cotabato minsan lang. Kaya long distance talaga. So, minsan lang namin nung makakasama yung papa ko kami, bata pa kami. Kahit sa Lanao del Norte, pinanganak ako, malayo yung papa ko sa Iligan nagtatrabaho. Tapos kami nasa Lanao, di ba? So, minsan lang din siya umuwi. So, bumabawi siya kayo. Nandito na kami sa Jinsan, bumabawi siya sa amin. Sabi kasi niya sa amin para magkasama na kami. Magkasama na nga kami lahat dito sa Jinsan, bago kami na. Siyempre sa trabaho. Wow! Siyempre, kailangan mo siyempre doon ka doon yung trabaho mo kahit malayo, mag-boarding house ka. So, ganun talaga ang buhay. So, ayan guys, I'm sharing to you all na pinanganak ako sa Lanao del Norte, lumaki ako sa Makilalang Norte. Napunta ako sa Jinsan sa nagtatrabaho dito yung papa ko mananahin. So, caretaker kami dito sa Fatima ng 10 years. 1 year ako nasa Apopo from New Society National High School ako nag-aaral. At dito na ako nag-aaral sa grade 8 to grade 12 sa Fatima National High School, syempre, at saka nag-grade college sa Coronation Foundation College, graduated ako. So, manifestating mag-registered social work sa 2024. So, sa 2024, 11 years na ako dito sa Jensan. Tapos, syempre, i-share ko to para sa mga manonood, para masabi nila, meron na silang alam. Syempre, bago lang silang nanonood, hindi naman nila alam kung taga-saan yung pinapanood nila. Syempre, kailangan mo din yung i-share sa content mo. Kasi naman, mahirap gumawa ng content. Sinasabi ko to dahil na-realize ko nung nag-delete na ako ng mga vlog ko. Meron akong na-vlog na only green, pick only green challenge, kasama ko na guest yung lula ko, mama ko, pero pinilit ko pa sila, tapos i-delete ko lang yung video ko. Sobrang hindi siya maganda yung iba, kinukuha nila yung content kahit hindi naman sa kanila. So, pinaghirapan din yung taong nagbablog din para sa content na yan. Yung iba kinukuha kasi nila. Di kaya syempre, ikaw minsan wala kang maisip na content. Ganun ako, minsan wala, minsan din marami. Sana all marami. Ganun talaga ang pagbablog. So, na-realize ko yun paunti-unti hanggang ngayon ko pinapractice ko ang pagbablog kasi pinasok ko to 2019, since 2019 pinasok ko ang pagbablog. Tapos umaalis ako, minsan hindi ako nag-upload kasi busy nun sa school. Meron pala ako i-share sa inyo guys. Lagi nananaginip, di ba tapos na ako nag-graduate, syempre nag-aaral ka ng syempre kinder hanggang nagtapos ka. Ilang years? 20 years ata nag-aaral ka, 20 years. Basta ang taas mong years na nag-aaral ka. Nung nag-graduate na ako, lagi ako nananaginip na nag-aaral pa ako. Bakit pa ako nag-aaral? I-graduate na ako. Panaginip ko. Nananaginip ako na nag-aaral pa ako pero tapos na ako mag-aaral. So, nasasanay ka na kasi. Nasasanay ka ng mag-aaral tapos napapanaginipan mo, nag-aaral ka pa rin. Lagi ako nagtataka. So, sabi ng papa ko, magbabayad pa ako ng tuition yan kasi nagbabayad din siya ng tuition kasi kahit sa panaginip, nag-aaral pa ako. Scholar sa parents, ganun talaga ang buhay. So, syempre, ginagawa ko tong pagtatapos ng pag-aaral no kasi
ngayon sa 2023 para sa parents ko. Wait lang guys, meron pa pala akong isi-share sa inyo. Ito kasi yung bahay namin sa Makilala North Cotabato para malaman nyo din. Kasi nung pagpunta ako doon, hindi ko binablog. Pero dumating talaga yung araw na i-vlog ko kasi you should proud to be. Kung anong meron sa'yo, kailangan mong maging proud. So, ayan guys, yung bahay namin is 2-story dati. Pag yumaan ka sa daanan, sa magandang daan, makikita nyo yung bahay namin is giba-giba na. Pinaayos ng parents ko. Pero lagi ko napapanaginipan hanggang ngayon yung 2-story pa rin, hindi yung wala ng story kasi nabago na. So, ayan guys, sinishare ko lang sa'yo sa Makilala ng Cotabato at caretaker kami dito sa Jensan. So, may tendency na umalis kami kasi caretaker lang kami. Pero, alam ko naman na kung saan ako tutungo, saang lugar, charot na. Sarang sa Jensan pa rin ako, kahit naka-boarding house ako, so kahit wala. Kasi dumating talaga yung time na mahiwalay ka sa parents mo kasi nga nagtatrabaho ka, tapos mag-living alone ka. So, dito malalaman ang vlogger journey at mapapanood nyo yung life ko sa pagbablog ko. Syempre, sa pagbablog makikita ng mga sumusuporta sa'yo or kilala mo na, si Ruby, alam na nila kung saan ka kasi dahil sa pagbablog mo, malalaman nila kung lumipat na si Ruby, nag-living alone na, doon makikita ang buhay kapag hindi ka mag-give up sa pagbablog. So, thank you so much for supporting me to my vlogger journey. Thank you so much for watching. See you sa aking next vlog. Bye!